Pagkatapos ng kainin ng mangkok ng noodles na may pagmamahal, siguradong si Mama ay magbago ng isip. Chimushue, 10 taon na wala kang pakialam sa kumpanya, walang malasakit sa pamilya. Ako at ang anak mo, wala na ba talagang halaga sa'yo? Papa, bilisan mong dalan to kay Mama. Ako naman maghahanap ng regalo para sa kanya. Sige. Mahal, mag-ingat ka sa kalusugan mo. Kailangan mo rin mo pahinga. Lumayas ka! Ayaw kang makita ni Kuya Shufan. Chimushue, pwede bang huwag kang magpakabata? Gusto mo ba talagang alagaan siya habang buhay? Yan, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat ng ito. Naapektuhan ko ang relasyon niyong mag-asawa. Kung ganon, aalis na lang siguro ako. Ay... Kuya Shufan, bakit ikaw ang aalis? Dapat siyang umalis. Shenyang, tumayas ka rito. Lalayas ako? Ito ang bahay natin mag-asawa. Wala pa nung gabi ng kasal. Inuukupan niya na ang bahay na ito. Akala ng ibang tao, siya ang asawa mo. Tama na, Shenyang. Wala kang karapatang laitin siya. Ikaw, anong sabi mo? Pinakasalan kita bilang asawa. Binigyan kita ng anak na babae. Nang lahat ng iyon, aksidente lang. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi sana nakagada si Shufan. Ikaw ang pinakawalang karapatan sin siya. Moshue, huwag kang ganyan. Si Kenyang ay asawa mo pa rin. Asawa? Ano ngayon? Wala namang halaga. Puro salita lang yan. Si Moshe, alam mo bang ibig sabihin ng dangal? Ganyan ang ginagawa mo. Magkatarungan ba yan sa amin ni Yoyo? Tumigil ka, Shenyang. Kung hindi mo lang ko sa isip mo sa mga magulang ko noon, matagal ko lang naalis ang batang yon. Anak mo yun na dinadala mo sa sinapupulan mo. Anak, hindi na sana siya isinira sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi pala talaga kumahal ni Mama. Ibig sabihin, wala pala akong halaga. Ayos lang. Tas sa may bigay ko lang regalo ko kay Mama, siguradong si Mama ay magkikitang kabutihan ko. Moshue, huwag kang magsalita ng ganyan. Anak mo pa rin siya ng sariling dugot laman. Tumahimik ka! Huwag kang magkunwari mabait dito. Lahat ng ito'y kasalanan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin. Mahimik ka! Shenyang, kung hindi dahil sa kanya noon ay niligtas ako mula sa Chemical Lab, hindi sana maparalisa ang binti niya. Kaya obligasyon mong alagaan siya. Hindi kita papayang siraan siya, lalo nasaktan siya. Mama, kung po kayo magkipag-away kay Papa, layuan mo ako! Si Moshue! Yoyo! Hindi nag-aaway si Mama at Papa. Mama, pwede pa bang huwag mo nang galitin si Papa? Ako na humingi ng tao sa'yo para kay Papa. Ito pang regalo ko para sa karawan mo, Mama. Shafan, ayos ka lang ba? Mama, pwede pa bang tingnan niyo muna ang regalo ko? Umalis ka! Yoyo! Ang regalo ko para sa karawan mo. Bakit hindi mo man lang? Bakit hindi mo man lang? Yoyo! Yoyo! Mama, ano pa ba talagang nagawa kong mali? Bakit pa ba ayaw mo sa akin? Hindi ba dati maayos ka naman? Bakit bigla ka na lang nagkasakit? Kung gusto mong umarte, gawin mo sa labas. Huwag mong istribang si Xiaofan. Si Moshue, alam mo ba na si Yoyo ay may sakit? May kakulangan siya sa paghinga dahil sa iyong itinanggi. Ganon ka na lang kalamig kay Yoyo. Anong karapatan mo maging ina ni Yoyo? Yoyo, dadalhin ka ni Papa sa ospital. Buti na lang at naisugod agad. Magpahinga lang siya ng ilang araw at gagaling na. Pero sana wag nang maulit pa. Ang kalagayan ng batang ito ay talagang hindi na matatag. Opo. Salamat, Doc. Para lang sa kontratang ito, abala ako gabi-gabi hanggang 10 oras. Lagi akong umiinom hanggang sumasakit ang tiyan ko. Pero mabuti kong asawa. Nasa bahay lang at inaalaga ng isang pabigat. Ni minsan hindi niya naisip ng kumpanya niyon ay sa kanya. Sa loob ng napakaraming taon, para kay Yoyo, tinis ko lahat. Pinalagpas kong pananatili ni Xiaofan sa bahay. Ni minsan hindi ko sinabi sa anak ko na masama ang ugali ng kanyang ina. Nagpursige ako para sa anak natin upang may pakita sa kanya isang mabuting imahe ng ina. Ang paulit-ulit mong pananakit sa sarili mong anak. Kung buo ng loob mong piliin ng lalaking yun at talikunan sa sarili mong asawa at anak mo, sige, pagbibigyan kita. Secretary Lee, gawan mo ako ng kasulatan ng diborsyo.
Yoyo, bakit ka umiiyak? Papa, pwede po ba na huwag kayong maghiwalay ni Mama? Yoyo, hindi ba masaya ka naman kasama si Papa? Umalis na lang tayo sa mama mong walang puso, okay? Base sa kasalukuyang paglala ng kanyang kondisyon, mahihirapan ang batang ito na umabot ng 10 taon at kung makakaranas pa siya ng trauma, baka bumilis pa ang wakas. Mag-iingat kayo. Papa, alam ko naman po na hindi na ako magtatagal. Sa mga nalalabing araw ko, gusto ko pong makasama si Mama. Pwede po ba? Gusto ko pong ipagdiwang kaarawan niya. Gusto ko po sana mag-bake ng birthday kasama si Mama. Gusto ko siyang luto ng long life noodles. Mula pa ba silang hanggang kamatayan, ay walang pagmamahal mula kay Mama. Papa, pumayag ka na po. Pwede ba? Yoyo, paano kung si Mama ay talagang walang pakialam sa'yo? Hindi po yun totoo. Siguradong hindi pa sapat ang ginagawa ko. Si Mama ay dahil lang po sa akin. Hindi niya po pababayaan. Huwag kang mag-alala, Yoyo. Gagawin ni Papa ang lahat para gumaling ka. Chimushe, dahil lang sa karamdaman ni Yoyo, magpapasensya ako sa'yo na kaunti. Pero kung may mangyari masama kay Yoyo, hindi ko kayo palalabasin ni Chopin. Nako, hapon na pala. Puntan ko si Mama. Nangako siya sa akin na sasama siya sa gallery. Papa, paalam po. Sige. Chimushe, ibabalik ko sa iyong kalayaan mo. Kapag nakita ni Yoyo ang tunay mong pagkatao sa hinaharap, wala ka ng kaugnayan sa amin, sa pamilya man o kumpanya. Wala na tayong anumang koneksyon. Mr. Chen, masamang balita. Nagkasakit na naman si Yoyo. Ano? Dalhin mo ko sa kanya. Opo. Mama! Mama! Yoyo! Yoyo! Nandito na si Papa. Si Papa to. Mama, huwag mo akong iwan. Mr. Shin, ang kailangan ngayon ng pasyente ay tahimik at pahinga. Bakit kaya? Bakit lumala na naman ang karamdaman ni Yoyo? Narinig ko na sa direct siya ay may kasundot kay Yoyo ngayon na papunta sa art gallery. Pero hindi siya sumipot. Naiwan na siya sa labas mag-isa. Hindi pwede. Nangako si Mama sa akin. Hindi ko siya pwedeng biguin. 3 oras na siyang nabasa sa ulan. Hanggang sa makita siya ng tao. Mataas ng lagnat niya at hindi bumababa para hindi na siya maisalba. Sige, naiintindihan ko. Chimushe, ang kapal mo pa rin tawaging ina ang sarili mo. Dati, para sa isang babaeng walang puso, iniwan ko ang negosyo ng aking ama. Ngayon, dahil sa karamdaman ni Yoyo, kailangan kong kunin sa aking mga kamay ang Shengfei Group. Mr. Jin, sa wakas ay tumawag na rin kayo sa akin. Napag-isip-isip ko na, kaysa sa makisama ko sa babaeng hindi naman ako mahal, mas mabuti pang tuparin ko na lang ang hiling ng ama ko. Napakagandang desisyon po, Mr. Shin. Ikinalulugod po namin marinig yan. Hindi pa kailangan. Hintayin muna nating matapos ang legal na paghihiwalay namin ni Chimushe. Pagkatapos ay pupunta ako sa Hong Kong para pamunuan ang Shengfei Group. Isa pa, may sakit ang anak kong babae. Ipapadalo ko sa iyo ang medical records niya. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Magpagawa ka ng espesyal na gamot. Yoyo, bilang maliit na anghel ni Papa, kailangan mo mong pagkatatag hanggang sa dumating ang araw na matapos ang gamot para sa iyo. Musyo, hindi na ito tama. Baka magduda si Chinyang. Huwag mo siyang banggitin. Xiaofan, nang iniligtas mo ko dati, napilayan ka pa. Ang alagaan ka ay nararapat lang. Tama, umorder ako mula sa abroad ng mga advance na kagamitan. Sa susunod na araw, ipapasama kita sa ospital para sa follow-up. Baka sakaling gumaling pa yung binti. Salamat sa iyo, Musyo. Chimushe! Inalagaan mo ng buong puso ang sarili mong kaaway ng 10 taon. Talagang kahanga-hanga ka. Pero ayos lang din yan. Dahil sa akin noon,
Napilayan ako. Yung matabang baboy na yun ay agad akong iniwan at lumipad sa ibang bansa. Napilitan tuloy akong manatili sa tabi mo. Kapag napalis ko na si Shin Yang at nakuha ko na ang posisyon ng Executive President ng Sangshi Group, sa panahong iyon, pwede na kitang alisin. Direct Chi, masamang balita. Biglang nagpulot ang Shanwoo Group. Lahat ng pagkasundong proyekto, kinansila. Aabot 10 milyong lugi ng kumpanya. Ano? Hayop siya. Anong pinaplano niya? Hintayin ninyo. Pupunta ko ngayon din. Yoyo! Mama! Papa? Bakit hindi mo sinama si Mama? Si Mama kasi... Ilipat ang mga gamit papasok. Ingat kayo. Mga imported lahat yan galing abroad. Papa, boses ni Mama yun. Siguradong si Mama dumating siya para sa akin. Yoyo! Sandali lang! Anong ginagawa mo? Yoyo! Direct Chi, na-deliver na po mga kagamitan. May halagang 3 milyon. Pakikumpirma po. Yoyo! Mama, sa wakas nandito ka na. Tumabi ka nga. Mama, ako ito si Yoyo. Malis ka dyan! Si Yoyo ay anak mo, hindi ba? Bakit mo siya itinulak? Bakit ka sumigaw? Siya mismo lumapit. Hindi ko nga namukha kung sino siya. Isarili mo wala, hindi mo makilala. Karapat dapat ka ba talaga maging ina? Yoyo, umalis na tayo. Ang ganitong malamig at walang pusong babae, hindi karapat dapat sa'yo. Mama, galit ka ba talaga sa akin ng ganito? Ako? Masama ang balita, Direkshi. Nagkaroon si Ginoong Shofan ng rejection reaction sa katawan. Ano? Mama, huwag ka nang umalis, please. Bitawan mo ko. Mama! 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 Magiging mabait ako. Huwag mo lang sana akong pabayaan. Pwede ba? Halika, Yoyo. Chimushe, sa paningin mo, laging si Shofan ang inuuna. Ano ba kami sa paningin mo? Yoyo, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan. Ang tahanang ito, hindi magiging atin. Mama! Yoyo, makinig ka kay Papa. Mula ngayon, si Papa ang sasama sa'yo, okay ba? Papa, ang sakit-sakit ng dibdib ko. Parang puputok ng puso ko. Yoyo! 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 Mama... Director, bilisan ninyo. Hindi nakakayanin ng bata. Hindi pwede. Hindi ako isang surgeon. Kung pipilitin kong operasyon, baka mas mapabilis pa ang kamatayan niya. Anong gagawin natin ngayon? Baka kailangan na nating humingi ng tulong sa direktor. Pero ang director, kasama pinakamagaling na team na sa Room 301 ngayon. Narinig ko, may vapor sa Room 301. Binayaran ng milyon-milyon para lipasan ang kalagayan ng anak. Putulan naman ang paa. Kailangan mang gawin ganito. Paano tayo? Paano kung mamatay ang bata sa harapan natin? Doktor, kumusta ang anak ko? Wala pa kami nararapat na surgeon. Kaya... Ano? Doktor, umaasa po ako sa inyo. Sabihin niyo kung paano may ililigtas ang anak ko, si Yoyo. Iligtas niyo po si Yoyo. Ginoo, ang director lang ang may kakayahan. Pero nandun pa siya sa room 301. Room 301? Hindi ba yun ang kwarto ni Shofan? Chimushe. Dahil sa isang tao, gustong-gusto mong sirain ang natitirang pag-asa ng anak mong mabuhay? Congratulations, President Chi. Ang sugat ni Ginoong Shofan sa paa ay gumagaling na maayos. Napakagandang balita. Salamat, Director. Shinyang, anong ginagawa mo dito? Sinong director? Ako. Delikadong kalagayan ng anak ko. Napakaseryoso na sitwasyon. Kailangan siyang iligtas. Tumigil ka. Chimushe, delikado ang kalagayan ng anak natin. Bakit mo ko pinipigilan? Shinyang, huwag mong gamitin kalagayan ni Yoyo para lukuhin ako. Kakarating lang niya. Ayos naman siya. Paano siyang biglang naging kritikal? Mushe, huwag mong sisihin si Shinyang. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Hindi maaari. Shinyang, sobrang pinahinamang loob ko. Kahit gaano kinamuhin si Shofan, hindi mo dapat gawin laro ang katawan niya. Shofan! Lagi na lang Shofan! Paulit-ulit si Shofan! Siya lang ba ang mahalaga sa'yo? Sinasabi ko sa'yo. Maluba ang lagay ng anak mo si Yoyo. Kailangan niyang direktor para mailigtas siya. Ikaw may pagana kung bakit nailipat ang lahat ng doktor sa kwartong ito. Gusto mo bang mamatay si Yoyo? Mushe, ibibigay mo ba siya o hindi? Hindi kaya. Totoo masakit si Yoyo. Kung ganun, Director. Hindi maganda ang lagay. Nagsimula naman siya kapasyente. Tanging ang direktor lang ang makakapagligtas. Shinyang, sabi mo kay Yoyo na tiisin muna. Punayan mo muna si Shofan. Anong sabi mo? Lumayas kayo! Kibuse! Yan ang sarili mong anak. Isa kang malamig at walang puso na babae.
Kung may masamang mangyari kay Yoyo, hindi kita papatawarin! Nababaliw na ba ang lalaking ito? O baka nga totoo mamamatay na ang anak niya? Mukhang hindi siya nagbibiro. Kung umaarte lang siya, sobrang nakakatakot naman siya. Hindi maganda! Nahihirapan na siyang huminga. Matindi ang reaksyon ng katawan. Palabasin niyo siya. Si Musa! Talaga bang ikaw mismo ang papatay sa sarili mong anak? Young Master Kin, ihanap mo ko ng pinakamagaling na espesyalistang doktor. Dapat magarating siya sa loob ng kalahating oras. Yoyo, hintayin mo si Papa. Kailangan mong makayanan hanggang dumating ang team ng mga espesyalista. Bilis, isagawa niyo ang operasyon kay Yoyo. Ano bang ginagawa niyo? Paano niyo natiis na hayaang magdusa ang bata? Napakalaking stress para sa bata. Anong klase mga magulang kayo? Hindi ko siya nalagaan ng maayos. Huwag mong sisihin si Papa. Kasalanan ko po lahat. Habang may natitira pang oras, samahan niyo muna ang bata. Sabihin mo sa akin na totoo ang kalagayan ni Yoyo. Ano ba talagang lagay niya? Mr. Shin, batay sa kasulukuyang kondisyon ng katawan ng bata, pinakamatagal na ang natitirang wala pang 3 buwan. Ano? Bakit ganun? Hindi ba't sa mga nakaraang taon, palaging naging matatag ang kondisyon ni Yoyo? Pero ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay wala na lang 3 buwan para mabuhay. Bakit mo ako pinagmamalupitan ng ganito? Young Master, hindi ko iniintindi kung gaano kalaking pera ang kailangan. Sa loob ng 3 buwan, kailangan niyo kong bigyan ng espesyal na gamot. Opo, Young Master. Chimuse, 10 taon ng pagmamahal ko sa'yo. Ngayon ay tuluyan ng winasak ng dugo ang realidad. Aalis na kami ni Yoyo. At tuluyan na kaming mawawala sa mundo mo. Kuya Xiaofan, huwag kang mag-alala. Kapag bumuti ng kalagayan mo, agad kong aayos ang pagpasok mo bilang supervisor ng kumpanya. Tumigil ka. Magdala ka ng gamot para kay Kuya Xiaofan. Hindi ka makakaalis. Chimuse, may sakit at nakakonfine ang anak mo babae pero wala kang pakialam. Pero ikatong lalaking yan, nasa isang bubong na kayo. Sa tingin mo, ano kami ni Yoyo? Hangin lang? Wala kaming halaga? Shinya, itigring pasarin mong tuno. Yung ugali mo sa ospital, hindi pa tayo tapos dyan. At isa pa, yun kay President Lin ng Schwanner Group, bakit bigla nalang kinansil ang kontrata sa atin? Alam mo ba, nagdalsik kagagawan mo, nawala ang kumpanya natin mahigit 10 milyong asset. Kaya, dahil lang sa kanya at sa kumpanya, pwede mo nang baliwalain ang sarili mo, anak? Kailan ko? Alam mo ba kung anong ipinangako mo kay Yoyo nung nakaraang linggo? Mama, pwede mo ba akong samahan sa art gallery ngayong weekend? Alam ko na, kailangan ko na magtrabaho. Salamat, Mama. Inangako mong sasamahan mo si Yoyo sa gallery. Pero hindi ka sumipot. Alam mo ba na nasa gitna siya ng malakas na ulan na naghihintay ng 3 oras? Nababasa na siya sa ulan. Chimose, para lang sa pag-ibig mo na alagaan ng lalaking yan ng 10 taon. Pero ang simpleng pangako mo sa anak mo, hindi mo man lang maalala. Si Yoyo, ano ba talagang lagay niya? May sakit si Yoyo at nakakonfine na. Hindi ka man lang nag-abala para dalawin siya. At paulit-ulit mo pa siyang sinasaktan sa harapan niya. Kailan ko ginawa yun? Shinyang, sabi mo kayo na tiisin muna. Direktor, unahan mo muna si Xiaofan. Hindi ko yun sinasadya. Alam mo ba, namuntik nang mamatay si Yoyo? Pero ikaw, ni isang doktor para gamutin siya wala kang binigay. Dahil sa'yo, ngayon si Yoyo ay lalong lumalala ang kalagayan niya. Masaya ka na ba ngayon? Paano nangyari yun? Hindi ba? Ano, sa tingin mo nagsisinungaling lang ako? Chimuse, ano ba talaga kami ni Yoyo para sa'yo? Kami lang ba ang mga katulong sa bahay na to? O mga bisita? O baka naman, kayong dalawa sa bahay na to ay malayang-malaya para magtago ng relasyon, ha? Shinyang, wala kaming ginagawang masama ni Xiaofan. Tumigil ka sa mga kalokohan mong paratang. Ano? Nagalit ka na ngayon? Shinyang, bumalik ka rito. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. Kung hindi kita mapapatawad. Bahala ka. Kung lumabas ka sa pintuan yan ngayon, huwag ka nang babalik kailanman. Yan ang gusto ko.
Walang hiya ka. Asawa mo ko. Paano mo nabasira ko ng ganyan? Moshe, huwag kang magalit. Si Shinyang bilang lalaki. Masyado siyang makitid ng isip, parang napakababaw niya. Kuya Shufan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Si Shenyang, nagkakamali lang siya na intindi sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko ng maayos. Huwag mong sirang katawan mo sa inis. Bukas, isasama kita sa follow-up sa ospital. Sige. Chimoshe, napakatanga mo. Sa ganitong sitwasyon, paano mo ba may papaliwanag yan? Magpadala ka ng sasakyan para sunduin ako. At saka, dalhin niyo muna si Yoyo papuntang Gangsheng ngayong gabi. Opo, yung Master Ken. Chimoshe, ang 10 taong magulong kasal na ito, dapat ko na itong tapusin. Simula ngayon, ibinabalik ko na sa iyong kalayaan mo. Ay, paano nagkaroon ng kalasingin ng walang puso? Yung bata, kayang kalubang sakit, ni anino ng ina, wala kang makikita. Sino mang di mapapailing, mula ng hospital si Michelle, mula noon pa man, si Mr. Shin ang naging nag-aasikaso para siyang nanay at tatay. Talagang nakakaawa naman. Mukhang ilang araw na lang ang bata, kaya siguro palipat ng hospital bigla. Kapag ganito ang nanay mo, ang hirap ng kapalaran mo. Anong sabi mo? Si Yoyo, ilang araw na natitira? Sino ka ba? Ikaw ba yung sinasabi ng walang puso ina ni Michelle? Tayo mo ka pa magpakita. Hindi pwede. Hindi mamamatay si Yoyo. Yoyo! Nasaan siya? Huwag mong sabihin hindi mo alam. Yung papa niya, kagabi pa, inayos ang paglabas sa ospital. Matagal na siyang umalis. Ano? Lintik na Shenyang. Saan mo din na si Yoyo? Bakit mo siya nilabas sa ospital kagabi? Sorry, hindi mo na matatawagan ang numerong ito. Hayop ka. Saan mo din na si Yoyo? Check na din na si Yoyo pa uwi. Oo nga. Si Yoyo, naghihintay lang sa bahay. Si Mama pa uwi na. Chimoshe, nagawa mong iwan ako para lang sa batang yon? Huwag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. President Lee, nasa tamang oras na tayo. Pwede na tayong kumilos. Mama, para sa'yo ito. Ang tamis nito. Yoyo, si Mama ay masamang babae. Patawarin mo ako. Sa hindi ko naman yung paraan, nagawa ko pala ng pagkaraming bagay na nakasakit kay Yoyo. Yoyo, tawarin mo si Mama. Sabi nila, ilang araw na lang daw ang buhay niya. Yoyo! 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 Mama, huwag kang matakot. Ihipa na ni Yoyo at gagaling ka. Hindi ako nag-isang mabuting ina. Nang may sakit ako, alam ni Yoyo kung paano ko alagaan. Pero simula pagkabata, mahinang katawan ni Yoyo. Ni minsan, hindi ko nagapalang tungkulan ko bilang ina. Ito ang unang beses na binigyan ako ng regalo ni Mama. Itatabi ko ito habang buhay. Yoyo, alam ni Mama nagkamali siya. Patawarin mo si Mama. Talaga ba alam ko ng pagkukulang ko? Yoyo! Divorce? Shenyang, lahat ang ginawa ng kamakailan para makumana ko. Wala kaming ginagawang masama ni Kuya Shofan. Anong karapat kang ibigay sa akin kasulatan ng diborsyo?
Hindi ako pumapayag! Hindi ako pumapayag! Ano? Ang kustodiya ni Yoyo? Ano? Ang kustodiya ni Yoyo? Sagot. Sagutin mo. Siya noon, hindi man ako binabaan ng tawag. Shenyang, nagugutom na ako. Bilangan ako ng pagkain. Sige, mahal ko. Dadalhan agad kita. Mama, pwedeng kainin ni Mama nga ang snacks ko. Sa ganitong paraan, hindi magugutom si Mama. Pero ngayon, kayo na mismo ang lumayo sa akin. Shenyang, bakit ka naging ganito kadesidido? Hindi naman talaga ako nagtagsin. Bakit mo pa rin si Yoyo? Yoyo, anak ko, huwag kang mag-alala. Hahanap at mahanap ka rin ni Mama. Shenyang, kahit kinuha mo si Yoyo, kailangan pa rin pumasok sa eskwela, hindi ba? Tama, sa paaralan. Pupunta ko siya sa paaralan. Excuse me, pakiusap. Anong klase si Shen Yuyu? Nang-drop out na siya kalahating taon na nakalipas. Hindi mo ba alam? Ano? Nag-drop out? Paano nangyari yun? Ikaw bang ina ng bata? Nagkasakit ang bata na ospital at kaya hindi na nakapasok. Hindi mo ba talaga alam? Hindi. Hindi ganang ibig kong sabihin. Yoyo. Yoyo. Pasensya na. Hindi sinasadya ni Mama. Pwede mo ba kong bigyan na isa pang pagkakataon para bumawi? Ganito pala kasakit ang pangungulila. Ganito pala ang pakiramdam. Umiinom ako na mag-isa sa kalungkutan. Yoyo, anong birthday wish mo? Gusto kong kumain ng mga luto ni Mama. Pwede ba? Hindi pwede. Kaunting oras na natitira kay Yoyo. Sa natitirang panahon, kailangan kong bumawa sa kanya. Kailangan kong lutuin mismo para kay Yoyo. Kung matitikman niya ang luto ko, siguradong magiging masaya siya. Kasalanan ko lahat. Sa mga nakarang taon, hindi ko naalaga ng maayos ang anak ko. Nasaktan ko siya ng labis. Yoyo, umuwi ka na anak. Inihanda ko na lahat ng mga paborito mong pagkain. Bakit hindi pa umuwi si Yoyo? Nung hindi pa siya na-confine, karaniwan siyang umuwi ng ganitong oras. Bakit ikaw nandito, Secretary Lin? President Chi, masama ito. May laging problema sa kumpanya. Ano? Ano nangyari? Si President Lin ng Shannon Group, nakipagsabota silang kumpanya para pabagsakin ang halaga ng ating stocks. Sa ngayon, nalagyan ng kumpanya ng mahigit 1 bilyon. Maging ang board of directors ay nabala na rin. Pero, President Chi, huwag na po kayo mag-alinlangan pa. Ang bawat departamento sa kumpanya ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang Sanchi Group ay personal na inabot sa akin ng aking ama. Kahit itong mga nakaraang taon ay palagi si Chi ang tumutulong sa pamamahala. Pero sa panahon ganito, hindi ako maaaring manatiling walang ginagawa. Yoyo, hintayin mo si Mama. Babalik si Mama sa oras para kumain hapon ng kasama ka. Nangangako si Mama na hindi ka na muling bibiguin. Ipaalam sa lahat ng matataas na opisyal. Magpataw agad ng pagpupulong. Opo. Ang Xuanwu Group, masyado na silang mapangabuso. Sila ang unang lumabag sa kontrata. Pero sa huli, sila pang umaatake sa likod natin. Napakasama nila. Tama na, handa ang kalaban. Matapos ang buong gabing pagkikipaglaban, sa wakas ay naayos na natin ang mga butas. Sa ngayon ang silyo ng mga problema. Magkano po natitirang pondo natin? Ang cash flow ng kumpanya ay tuluyang naputol. Ngayon, ang laman ng account natin ay wala pang 3 milyon.
Tumawag si President Lee. Sabi niya, may alok siyang pagkikipag-ayos. Pero ang kondisyon ay kailangan nating isukong proyekto sa Yunshan Resort. Ibig sabihin, ibibenta natin ang interes ng kumpanya para lang makipagsundo sa Xuanwu. Hindi pwede. Walang iya talaga sila. Talagang sinasamantala nila kahinaan natin. Tungkol sa pondo, ako nang bahala. Mushue, ano ba talagang nangyari? Kakauwi ko lang mula sa probinsya. Bakit ganito kalaki ang problema ng kumpanya? Anong kaguluhan ito? Nasa si Chinyang. Sa ganitong oras, bakit siya biglang nawala? Siya, kapag may problema dati sa kumpanya, siya palaging unang tumatayo upang protektahan ako sa lahat ng unos. Ang net profit ngayong quarter, kumpara sa nakaraang quarter ay tumaas ng 26%. Sana kayo lahat ay magpatuloy na magsikap sa mga susunod na araw. Salamat sa inyo. Pero ngayon, ang iniwan mo lang ay kasulatan ng diborsyo at dinala mo pang anak natin. Anak ko, bakit ka umiiyak? Itong si Xinyang, sumusobra na. Inaapi ka ba niya? Hindi pa. Masakit si Yoyo itong mga araw na to. Nasa ospital din si Shenyang, hindi siya makaalis. Mahina talaga ang katawan ni Yoyo mula pagkabata. Kaya wag kang masyadong mag-alala. Ngayon, napaka-advance ng teknolohiya, tsak na may lunas para dyan. Tawagan ko muna si Xinyang. Ano man ang mangyari, sa ganitong panahon, may pananagutan pa rin siya. Hello, Xinyang. Pa, bakit po? Hindi pala naubusan ng baterya ang cellphone niya. Binlock niya ang numero ko at isinama sa blacklist. May problema sa kumpanya. Pwede ka bang pumunta? Pa, naghiwalay na kami ni Mushue. At saka, nag-resign na rin ako sa Sanchi Group tungkol sa kumpanya. Patawad, wala na akong magagawa. Ano? Naghiwalay na kayo? Kapatid, ngayon salamat talaga sa'yo. Hindi ko sana makakaya sa ganito kaikling panahon ang putulin ng daloy ng pondo ng Sanchi Group. Mr. Lee, ang matatalinong ibon sa magagandang puno doon madapo. Mr. Lee, sana hindi mo makalimutan. Huwag ka mag-alala kapag nakuha mo na ang Sanchi Group. Ang upuan ng chairman, tsak sa'yo mapupunta. Salamat sa tiwala mo, Mr. Lee. Hindi na magtatagal. Ang buong gusali na to ay magiging Lee Building na. Ang Sanchi Group, balang araw ay magiging akin na din. Kayo! Kalokohan ng bato? Paano nyo ginawang piro ang kasal? Paano nyo nagawang maghiwalay? Paano na si Yoyo? Ang anak nyo, ha? Hindi pa kami hiwalay. Hello, Shenyang. Makinig ka sa akin. Hindi ko pumayag na makapaghiwalay. At isa pa, nasaan si Yoyo? Saan mo siya dinala? Gusto ko siya makausap. Tumahimik ka! Shibushue, hindi mo kailanman makikita si Yoyo kahit kailan. Young Master Ken, handa na ang lahat ng kagamitan. Naipwesto na rin ang grupo ng mga espesyalista. Si Dr. Surue mismo ang personal na gagawa ng operasyon. Si Miss Yoyo ay tsak magiging ligtas. Sige, tayo na. Paumanhin, ang tinatawagan niyo ay naka-off ang cellphone. Shenyang! Paano mo naman maging ganito kalapit sa akin? Ibalik mo sa akin si Yoyo! Ibalik mo siya sa akin! Anak, ikaw, para kang nawalan ng katinuan. Pa, nagkikiusap ako sa'yo. Ayaw kong mawala si Shenyang. Lalo na ayaw kong mawala si Yoyo. Tulungan mo akong makaisip ng paraan. Matagal na tayong hindi nagkita, Miss Chi. Bakit pagkausap pa lang iyak ka na agad ng iyak? Likaw lang! Huwag ka masyadong mapangapi! Kung nang-aapi talaga ako, anong magagawa mo? Pati ang dating chairman ay narito na rin. Saktong-sakto. Ngayong araw na ito sa harap ng lahat, mag-aanunsyo ako ng isang mahalagang bagay. Mr. Lee, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ngayong araw, gagamitin ko ang bariyang ito para bilhin ng buong Sanchi Group ninyo. Kung hindi, maghintay na lang kayo na tuluyang paggalugi. Isang piso? Anong isang piso? Ikaw, ano sabi mo? Hindi ba usapan natin gusto mo lang ang proyekto ng Yunshan Resort? Gusto ko ang resort, pero gusto ko rin ang Sanchi Group. Gusto ko ang lahat. Ikaw! Walang hiya ka! Moshe, ano nangyayari sa kumpanya? Shofan, anong ginagawa mo dito? Moshe, iniwan mo ang asawa at anak mo para lang sa lalaking yan. Tumigil ka! Malinis ang relasyon namin ni Shofan. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan dito. Ito na siguro ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa buong taon. Anong nakakatawa? Moshe, alam mo ba kung anong mga chismis ang kumakalat sa buong Yun City? Sinasabing si Mrs. Shi ay inalagaan ng lalaking ito ng 10 taon at pinitulog ang sariling asawa sa guest room. Si Mr. Shin, isang taong may pangalan at posisyon, isang representadong tao, pero dahil sa'yo, ginawa mo siyang katatawanan sa buong lungsod.
Li Konglong, tumigil ka sa mga kasinungalingan mo. Chimoshue, huwag ka na magpakabanal-banal. Matapos kang gumawa ng kalokohan, hindi mo ba alam? Alam nilang pinatuloy mo sa bahay mo ang kabit mo mismo. Sa mismong bahay niyo pa talaga. Matagal na naming narinig na mag-asawang Kin ay matagal nang hindi nagkakaunawaan. Sayang talaga si Mr. Kin. Pero ang napangasawa niya ay si Miss Chi. Ay isang babaeng pinababang damdamin. Parang maras talagang sinapit niya. Uy, tama na. Huwag ka na magsalita. Hindi. Moshue, huwag kang ganyan. Mali ang pagkakaintindi nila sa'yo. Tama nga, may namamagitan talaga sa dalawang yan. Kawawa talaga si Mr. Shin. Moshue, kahit pa paano, asawa mo pa rin si Shin Yang. Mag-ingat ka sa kinikilos mo sa publiko. At ikaw rin, lumayo ka sana kung babae. Shufan, kung medyo magaling ng mga sugat mo, ibigyan kita ng posisyon supervisor para masanay ka na sa trabaho. Pa, ano bang dapat kong gawin para may balik ni Shin si Yui sa akin? Ang galing mo talaga, Chimoshe. Ikaw talagang babae ka. Akala mo bang isang mababang posisyon ay karapat-dapat para sa akin? Buti na lang at matagal ko nang nilapitan si Mr. Lee bilang kakampi. Chairman, may masamang balita! Maraming kumpanya ang nagkikipagkalas sa kontrata natin. May lumalabas na negatibong balita online tungkol sa Sanchi Group. Bumagsak ang stock price sa iisang digit. Miss Chi, kung hindi mo ibibigay ang kumpanya, maghintay ka na lang sa pagkalugi. Tayo na. Pa, anong gagawin natin? Sa puntong ito, kailangan na nating humingi ng tulong sa Shengfeng Group. Shengfeng Group? Yung Global Cutting Edge Tech Company na yon? Isa sa top 3 sa Fortune Global 500? Tama, Shengfeng Group. Pa, paano kayo nagkaroon connection sa grupong ito? Ang totoo niyan, may kinalaman ito kay Shin Yang. Si Shin Yang? Tumatanda na ako. Kaya simula ngayon, ikaw na makipag-ugnayan sa Shengfeng Group. Ang bagay na ito, ikaw na ang bahala. Nung panahong iyon, nangampunin ko si Shin Yang. Hindi ko alam na ang kanyang ama ay matagal ko ng kaibigan. Siya pala ang chairman ng Shengfeng Group. Moshue, ito na ang huling pagkakataon mo para magkabati kayo ni Shin Yang. Sana huwag mong sayangin. Sabi ni Papa, kailangan ng oras para makipag-ugnayan sa Shengfeng Group. Habang naghihintay, ang tanging magagawa namin ay isang laang gusali ng Sanshi para mapanatiling bukas ang operasyon. Hindi ko akalaing ganito kahirap magpatakbo ng kumpanya. Sobrang nakakapagod sa isipan at emosyon. Si Shen Yang noon, bakit nakaya niya 10 taon? Noon, basta nariyan siya. Hindi mangyayari ang ganitong sakuna. Shen Yang, Yoyo, nasana kayo? Miss na miss ko na kayo. Normal lang takbo ng kagamitan. Simulan na natin ang pag-inject ng espesyal na gamot. Ang mga vital signs ni Miss Yoyo ay bumabalik na. Naabot na nito ang mga normal na antas ng tao. Ayos na, Mr. Shin. Matagumpay ang operasyon. Miss Su, ako'y nagpapasalamat para sa aking anak na babae. Mr. Shin, masyado kayong magalang. Kung hindi dahil sa inyo, nung ako'y nasa pinakamahirap na kalagayan na nag-iinvest sa aking grupo, malamang matagal na nang walang sales ang aking medical team. Kaya ako ang dapat ang pasalamat sa inyo. Napakababa ng loob mo. Kapag gumaling na si Yoyo, yayain namin kayong kumain. Meron ka bang ikinababahala? Mr. Shen, hindi ko na itatago pa. Bagamat nakagagal ang gamot kay binibining Yoyo at ibinalang sa normal ang kalagayan niya, mayroon pa rin itong side effects. Kung nais talaga natin tuluyang gumaling si Yoyo, kailangan pa rin natin ng... Kailangan ng ano? Pwede namang ayusin agad. Kailangan natin ng bone marrow ng kanyang tunay na ina. Bukod pa dyan, may bagay rin siyang depression. Kaya sa aspeto psychological, kailangan rin yan ng pag-aaruga mula sa ina. Ano?
3 araw nang lumipas. Wala pa rin balita kay Shina at Yoyo. Shinyang, huwag kang maging padalos-dalos. Ibalik mo agad si Yoyo. Yoyo, gumawa si Mama ng paborito mong kristal na hikaw. Anak, tulungan mo si Mama magpadala ng mensahe para pabalikin si Papa. Mahal, wala na akong connection kay Shufan. Iiwan mo na si Yoyo, maaari ba? Shinyang, nagkamali ako. Bigyan mo ako na isang pagkakataon para makabawi. Hayaan mo makita ko si Yoyo. Bakit tayo naging ganito? Ayaw kong ganitong mangyari. Dapat sana meron ako isang masaya at buong pamilya. Dapat sana. Miss Chi, sa kumpanya, marami pang bagay na kailangan ikaw humawak. Pumalik ka na kasama ko. Maaari ba? Kapag nahanap natin si Shenyang, lahat ng problema ay malulutas ng maayos. Basta't nandyan siya, hindi maaagaw ng ginaong ng kumpanya. Tama. Ang ospital. Puntahan ang ospital at silipin ang CCTV. Sigurado may bakas doon kung saan sila umalis. Yoyo, dadaling ka ni Papa sa Hongsheng para magpagamot, okay? Sakto. Nasa Hongsheng ang punong tanggapan ng Shenfeng Group. Tamang-tama. Maaari ko rin ayusin ang crisis ng Sanshui Group. I-book mo na agad ang ticket papuntang Hongsheng. Opo. Yoyo, andito na si Mama. Sa wakas, ang paglayo kay Shimushe, para sa akin at kay Yoyo, ang tunay na pagpapalaya. Mr. Shen, ang kalagayan ni Yoyo ay bumubuti ng husto. Hindi na magtatagal, ang cute natin si Yoyo ay maaaring mabuhay gaya ng ibang bata, malay at masaya makakapaglaro. Salamat, Ate Su! Anong salamat? Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Miss Su, salamat sa pagsagip sa anak ko. Tungkulan ko lang po yun. Ngunit, kailangan ni Yoyo ng bone marrow mula sa kanyang ina. Pag-iisipan ko muna ang mga bagay na ito. Mr. Shen, ang matalik na kaibigan ng iyong ama na si Mr. Shi ng Shanxi Group ay pinadalangin yung dating asawa na si Shimo Shi upang makapagnegosasyon sa kumpanya. Mr. Shen, nais mo po po siyang makaharap? Ano? Pupunta rin si Mama sa Hongsheng? Pupunta pa siya para kay Yoyo? Pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi na pala siya ang mama ko. Yoyo, pumunta si Shimoshi sa kumpanya para sa negosasyon. Sabi nila, ang kanilang pondo ay nagkaproblema. May utang sila na halos mahigit 300 milyon. Grabe naman. Papa? Shimoshi, inilagay mo sa langanin si Yoyo ng napakaraming beses pero patuloy pa rin siya nag-aalala sa'yo. Yoyo, sa palagay mo ba dapat mang tulungan ni Papa si Mama? Papa, ang Sanshi Group ay bunga ng pawis ni Lolo. Kaya, pwede bang tulungan mo siya? Sige, ano man ang sabihin ni Yoyo, huwag kang masyadong ma-pressure ha. Ayos lang. Ang bagay na ito, ipapaubaya ko na sa'yo. Ikaw nang bahala sa lahat. Opo, Mr. Chen. Papa, bukas po ba? Pwede mo ba akong samahan sa art gallery? Siyempre naman. Kung saan mo gustong pumunta, doon din tayo pupunta. Pero pagkatapos nating pumunta, kailangan itong bumalik para kay Ate Su at magpa-check up ng buong katawan. Okay, pero dapat samahan din ako ni Ate Su sa pagpunta doon. Sige, ang prinsesa naman ang masusunod. Hello, nakita niyo na ba ang batang ito? Hindi po. Hello, kilala niyo ba ito? Hello, nakita niyo ba ang batang ito? Hello, baka kilala niyo yung batang ito? Ah! Yoyo! Yoyo. Shenyang. Nasaan na kayo? Mama, pwede mo ba akong samahan sa art gallery ngayong weekend?
Mama, pwede mo ba akong samahan sa art gallery ngayong weekend? Patawad, Yoyo. Hindi dapat kita pinabayaan. Yoyo, patawarin mo ko. Lumabas ka naman sandali at makita si Mama. Ate Sue, salamat sa pagsama sa akin sa gallery. Ang gusto ko sana si Mama kasama ko. Kaya lang... Yoyo? Parang narinig kong boses ni Mama. Nagkamali lang siguro ang pandinig mo, Yoyo. Siguro nga sobrang sabik na ako kay Mama. Bakit ganito si Yoyo? Ang hina mo naman. Chimoshe, hindi na kita muling bibigyan ng kahit anong pagkakataon para saktan si Yoyo. Ayos lang. Kailangan matutunan ni Yoyo ang araw-araw na buhay kahit wala si Mama sa tabi niya. Ang ating prinsesa na si Yoyo ay lumalaki na. Ang lamig sa labas at nalakas pa ng ulan. Pumasok na tayo sa gallery. Sige, paborito ko talagang gallery. Siguro nagkamali ako ng dinig. Parang boses ni Yoyo yun. Papa, bilisan mo. Gusto ko makitang painting ni Picasso. Boses ni Yoyo yun. Si Yoyo nga yun. Yoyo! Pasensya na po, miss. Dahil sa masamang panahon, sarado na po ang gallery. Imposible. Ang daming tang pumasok kanina. Andun ang anak ko si Yoyo. Yoyo! Ako to si Mama mo! Miss, sumunod po kayo sa patakaran. Yoyo! Andito ng Mama mo. Tumingin ka lang kay Mama sandali. Yoyo, samahan mo muna si ate. Pupunta lang si daddy sa banyo. Starry Night ni Van Gogh, Last Supper ni Da Vinci, at ang Mona Lisa. May isa pa rito, isang simpleng guhit ng seahorse. Narinig ko na ang mga seahorse ay pinalaki ng tatay nila. Parang si Yoyo ba yun? Na walang pagmamahal ng isang ina. Yoyo, bakit ka nag-iisip ng ganyan? May ina bang hindi mahal ang sariling anak? Pero ako, ang mama ko, baka may hindi lang pagkakaunawaan. Totoo ba? Siyempre, malay mo, ang mama mo ay pumunta dito sa Hangshan para hanapin ka. Ipagbigay alam kay Uncle Chi. Sabihin mong kunin na si Chimoshe at pauwi na siya. Opo, Mr. Chin. Anong sabi mo? Ayos, naintindihan ko na. Hello? Si Secretary Lin ba to? Pumunta ka ngayon sa Central Street Art Gallery. Hanapin mo ang anak ko. Siguraduhin mong walang masamang mangyayari sa kanya. Opo, Chairman. Miss Chi, mahina na pong katawan ninyo. Tama na po. Sumama na po kayo sa akin. Secretary Lin, nakita ko si Yoyo. Hindi ako nagkakamali. Hihintayin ko si Yoyo lumabas. Tutupad ako sa usapan. Patutunayan ko na hindi ako ina na hindi tumutupad sa anak. Miss Chi, magpakalinaw po kayo. Hindi pagtupad sa usapan ay totoo. Si Yoyo, sa gitna ng bagyo, naghintay ng 3 oras. Isa ring katotohanan. Dahil kay Shulfan, hindi mo pinagawa si Yoyo agad-agad. Isa ring katotohanan. At higit sa lahat, hiwalay na kayo ni Mr. Shen. Miss Chi, pwede bang tigilan mo ng pagpapahirap sa sarili mo? Hindi pa kami hiwalay. Hindi ko pinirma ang kasulatan ng diborsyo. Ibig sabihin, hindi pa kami hiwalay. Asawa pa rin ako ni Shinyang. Ina pa rin ako ni Yoyo. Pero sa mata ng lahat, ang inyong kasal ay matagal nang walang saysay. Hindi ka nang papatawad ni Mr. Shen. At ang sakit ni Yoyo ay hindi rin gagaling. Pwede bang kumalma ka na? Hindi totoo yan. Hindi ako ganon. Miss Chi, ang tubig na natapon, hindi mo na maibabalik pa. Pakiusap, unahin mo naman ang kalusugan mo. Kung gusto mong makita si Yoyo, kailangan mo magpagaling. Umalis ka! Makikita ko ng anak ko. Paano ako kakalma? Nasa art gallery si Yoyo. Hihintayin ko siyang lumabas. Si Shinyang, ang itsura niyang yun, kabisado ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang boses kanina, si Yoyo yun. Sigurado ako. Buti na lang, buhay pa si Yoyo. Kailangan niya ako mapatawad. Shinyang, papasukin mo ako para makita ko si Yoyo. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Miss Chi, 3 oras nang lumipas. Si Miss Yo, wala naman talaga dito. Hindi. Hihintayin ko si Yoyo.
Yoyo. Miss Chi! Pa, ano bang dapat kong gawin? Ano po bang dapat kong gawin? Ako mismo sumira sa sarili kong kasal. Ako po nagtulak pala sa sarili kong asawa at anak. Wala na akong pamilya. Wala na. Wala na talaga. Bilang isang ama, ang ginawa ni Shinyang na isama ang bata ay tama lang. Pa, pati pa naman kayo na ganyan ang iniisip. Pero ang totoo pong nasisisi na talaga ako. Pero may mga pagkakamali na habang buhay mong dadalhin. Naipadala ka kaagad sa ospital. Dahil kay Shinyang, siyang nagpadala sa'yo. Alam ko na. Ibig sabihin noon, nandun si Yoyo sa art gallery. Kung nais pa rin niya akong iligtas, ibig sabihin, may pagmamahal pa rin siya, may pag-asa pa ako. Hihingi ako ng tawad sa kanya, magmamakaawa ko. Anak ko! Ang natapong tubig ay hindi na maibabalik. Pa, huwag pa kayong mag-alala. Makikinig ako sa inyo. Babalik ako para pamala ng kumpanya. At higit sa lahat, hindi ko isusuko sa Shenya at Yoyo. Maghihintay ko kay Yoyo na muna niya akong tawaging mama. Anak ko, sa dami ng pinagdaanan mo nito mga taon. Pa, dahil lang sa ilang taong pag-ampon mo sa akin, hindi ko kayang hayaan na basta mamatay si Chiboshue. Pero simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Alam ko, si Moshue may ginawa na talagang nakakasakit sa iyo. Pero, nalinlang lang siya ng iba. Magbabago rin siya. Hindi pwede pa. Hindi man lang niya magampanan ang tungkulin ng isang asawa. Ginoo, maraming salamat po sa tulong niya sa Shanji Group. Napakalaking papuri sa inyo, Ginangchi. Muna na po ako. Kailangan ko pa po magulat sa aming chairman. Ginoo, pakisabi pong pasasalamat ko sa inyong chairman. Makakaasa po kayo, Ginangchi. Bilisan mo! Ang bagal-bagal mo naman. Sabi ni Mr. Shem, bisitahin na si Miss Yu sa ospital. Nagpapapaganda lang naman ako para sa ating Little Princess ng Shenfeng Group. Yoyo? Ang Little Princess ng Shenfeng Group? Pa, bakit kayo konektado sa Shenfeng Group? Paano nangyari yun? Ang totoo niyan, may kinalaman ito kay Shinyang. Ibig bang sabihin, si Shenyang bagong chairman ng Shenfeng Group? Sa dami ng taon, palagi kong minamasa si Shenyang. Paano siya magiging chairman ng Shenfeng Group? Tinago ba niya ito sa akin? Hindi ko talaga alam. Si Shenyang nga. Kaya pala ang Shenfeng Group ay nagbigay ng 3 bilyon para tulungan ang Sanshi Group. Lahat pala yung dahil sa'yo. Shenyang, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Yoyo, malapit ka lang sa doon ni Mama. Papa, kailan po ba talaga makakalabas si Yoyo? Bukas, makakalabas na si Yoyo. Pagkalabas mo, saan mo gusto pumunta? Dadaling ka ni Papa kahit saan. Ayos ba yun? Papa, gusto kong kumain ng crystal shrimp dumplings. Sige, bibilang ka ni Papa. Ayos na ayos. Gumana na pala si Yoyo. Yoyo, ipabalik ni Mama ang ating pamilya. Sana, andito lang si Mama. Ayaw kong maging isang batang walang ina. Ayaw kong maghiwalay si Papa at Mama.
Yoyo. Mama, bakit mo ako iniiwasan? Bakit ayaw mo sa akin? Hindi kita iniwan, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Mama, huwag mo na akong iiwan. Pwede ba? Yoyo, kasalanan ito ni Mama. Patawarin mo si Mama. Hindi na kita iiwan muli. Ayos ba? Patawarin mo ko. Si Mama ang una nang iwan sa akin. Kaya ayaw ko na rin kay Mama. Yoyo, patawad. Nangangako ako, hindi na kita bibiguin muli. Mama, pwede mo ba akong hiyakapin? Mama? Madilim ang langit sa gabi at maliwanag ang mga bituin at lumilipad kasamang mga bituin sa langit. Lumilipad. Sa wakas, natagpuan din kitang bata ka. Kailangan kong makuha siya. Kung hindi, mawawala ang plano ko na sakupin ang Sanchi Group. Ang 10 taon ko ay parang nasayang lang. Wala palang kabuluhan ang lahat. Pasensya na po. Kayo po ba ay kamag-anak ng pasyente? May isang kasulatan dito na kailangan mong pirmahan. Bata, mamatay ka na! Gusto ni Mama na mamatay si Yoyo? Bakit ganito? Mama! Hoy! Anong ginagawa mo? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Xinyang, huwag ka magkamali ng akala. Narinig ko lang ang alarm ng machine, kaya tinignan ko lang. Akala mo bulag ako? Kung gagalawin mo ang anak ko, papatayin talaga kita! Yoyo! Yoyo! Doctor! Doctor! Xinyang, mamatay ka na lang. Kapag patay ka na, doon ako mapapanatag. Yoyo! Gumising ka! Bilis! I-revive niyo siya agad! Ikaw bata ka. Mamaya ka na huminga. Mas mabuti pang huwag ka nang magising. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita palalampasin! Shinya, ano bang ginagawa mo? Masamang lagay ni Kuya Xiaofan. Pwede bang itigil mo yung kaguluhan mo? Ako pa ang nanggulo? Nakita ko mismo na gusto niyang patayin si Yoyo! Imposible. Si Kuya Xiaofan, mabait siya. Hindi niya kayang saktan si Yoyo. Tiningnan ko lang si Yoyo. Hindi magandang pakiramdam ko. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong. Sigurado nagkamali lang ng akala si Xinyang. Xinyang, alam kong ayaw mo kay Xiaofan. Pero wag mo namang gamitin si Yoyo ng paulit-ulit para ilaglag siya. Tutal, siya naman nagligtas sa akin. Pwede bang gawin mo na ito para sa akin? Para sa'yo? Ibig mong sabihin, kahit napatay ni Xiaofan si Yoyo, poprotektahan mo pa rin siya? Sinasabi ko sa'yo, hindi na tayo mag-asawa. Magising ka na. Si Xinyang dati, hindi niya ko sinasaktan. Lagi niya ko iniintindi. Mahal niya ako, inaalagaan niya ako, pinaprotektahan niya ako. Pero ngayon... Xinyang, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang, baka isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Wala namang dahilan para mag-away tayo dahil sa ibang tao. Napag-usapan na namin ni Yoyo na gusto pa rin niya kong tawagin akong mama. Ikaw ang nagdala kay Xiaofan dito, hindi ba? Sinong nagbigay ng karapatan na pumunta kayo dito? Ganyan ba ang gusto mo mangyari kay Yoyo? Hindi ko yung kagustuhan. Mushoe,
Narinig kong lumipad ka agad papuntang Yangsheng. Nag-alala lang ako sa'yo. Kita mo, narinig mo mismo. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Isang hindi pagkakaintindihan lang ba ang dahilan para pagtakpan ng isang mamamatay tao? Chimoshe, yung nakahiga sa loob. Anak mo pa rin yun! Gising na si Miss Yoyo. Lumayo ka! Kayong dalawa, pwede ba kayong tumigil sa pagpapakita? Tuwing nakikita kayo ni Yoyo, may masamang nangyayari sa kanya! Moshue, ayos ka lang ba? Kasalanan ko ito. Hindi ko na sana pinuntahan ito. Pero kahit ano pa, Xinyang! Hindi mo dapat itinulak si Moshue! Kung sobrang mahalaga siya sa'yo, isama mo na lang siya. Lumayas kayong dalawa! Xinyang, kung may galit ka, sa akin mo ibalik. Anong klaseng lalaki ang nanalangkit kay Shofan? Hindi mo ba alam na may sakit siya? Tama na, Moshue. Kasalanan ko rin. Naging pabaya ako. Huwag mo sanang sisihin si Xinyang. Siya nang ang nananakit sa'yo. Siya pang may ganang magalit. Pakinggan niyo ako. Layuan ninyo ang anak ko. Kung lalapit pa kayo sa kanya, ipapapatay ko kayo. Sa dami ng tanong lumipas, lahat ng sakit na naranasan ni Yoyo, ako may kagagawan. Dapat na ba talagang lumay kay Xinya at Yoyo? Bakit mo ako iniwan? Bakit ayaw mo sa akin? Hindi. Pinangako kay Yoyo na hindi ko na siya iiwan. Hindi ko pwedeng baliin ang pangakong yun. Shofan, umalis ka muna. Chimoshe, wala ka ng halaga kay Xinyang at hindi magtatagal. Mapupunta rin sa akin ang Sanchi Group. Sa panahon yun, pati ikaw, mamamatay ka rin. Mr. Shin, okay na si Miss Yoyo. Yoyo. Papa, wala na pa akong mama simula ngayon. Yoyo! Papa, natatakot po ako. Alisin mo siya. Pwede ba? Sinong nagpapasok sa'yo? Lumabas ka! Yoyo, ako ito. Si Mama. Hindi ba sinabi mo noon, gusto mo makasama si Mama at maumuwi ng masaya? Sumama ka na sa akin pa uwi ha. Hindi na kami maghiwalay ng papa mo. Buo pa rin pamilya natin. Ang pamilya ko ay si Papa. Wala ka na sa pamilya ko! Paano mo nasabi yan? Yoyo, kanina lang sinabi mo na gusto mo yakapin ka ni Mama. Ibig sabihin, mahal mo pa rin si Mama. Chingmoshue, hiwalay na tayo. Hanapin mo na lang ang Shofan mo. Hindi totoo yan. Xinyang, wala akong relasyon kay Shofan. Wala akong ginawang masama sa'yo. Malinis ang konsensya ko. Wala na yung halaga. Ang mahalaga ay lumayo ka sa amin ng anak mo. Lumayo ka na sa amin! Yoyo, nakikiusap ako. Tignan mo naman si Mama. Pwede ba? Huwag mong mamasaktan ng ganito si Mama. Hindi ikaw ang mama ko. Ang totoong mama, hindi ko gusto patayin si Yoyo. Masamang babae ka. Simula ngayon, hindi na kita mama. Yoyo, ikaw, anong sabi mo? Bingi ka ba? Sabi ni Yoyo, napuputulin niya ang relasyon niyo bilang mag-ina. Hindi. Yoyo, sumama ka na lang kay Mama. Huwag mo akong itaboy ng ganito. Yoyo, Yoyo. Yoyo. Si Mama ako nang tumalikod sa akin. Ito ang regalo ni Yoyo para sa karawang ni Mama. Bakit? Mama, ano bang kasalanan na gawa ni Yoyo? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Papa, ayoko na siyang makita. Huwag. Security! Palayasin niyo siya dito! Xinyang!
Yoyo! Huwag niyo akong paalisin! Shenyang! Yoyo! Bitawan niyo ako! Shenyang! Yoyo! Huwag niyo naman akong tratuhin ng ganito! Chimusue! Gusto mo bang ikaw mismo ang pumatay sa anak mo? Ngayon ko lang naranasan mapalayas. Napakasakit pala. Shenyang, hindi. Mahal ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Masama, Miss Chi. May panibagong problema na naman sa kumpanya. Hindi ko alam kung saan ako nilikon lang ang balitang pinulan tayo ng Shinping Group. Pero inunahan na niya ang pag-atake sa Sanshei Group. Ano? Paano nangyari? Huwag kang mag-alala. Yoyo, hindi ka papabayaan ni Mama. May sinyalis siya ng banay ng depresyon. Ate So, gusto ni Mama akong patayin. Iatras niyo agad ang lahat ng suporta para sa Sanchi Group. Hayaan niyo silang mabulok. Hindi ko kailanman popondohan ng taong kayang patayin ang sariling anak. Huwag kayong mag-alala. Nakuha ko na investment ng Shenfeng Group. Masamang balita, Boss Chi. Bigla na lang binawa ni Shenfeng Group ang lahat ng investment. Uwawasan ang kumpanya. Kung nandito lang sana si Mr. Chen. Oo nga, sa mga nakaraang taon, si Mr. Chen ang may hawak ng direksyon ng kumpanya. Walang sablay kahit kailan. Hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba alam na hiwalay na si Mr. Chen at Boss Chi at umalis na si Mr. Chen sa kumpanya? Tapos, pinilit pa ni Miss Chi yung mukhang boy toy lang. Wala namang ginagawa kundi kumain at tumambay. Ihamak na mas magaling si Mr. Chen. Tama na. Pupunta ko agad sa Port City. Yoyo! Miss na miss ka na ni Mama. Oo nga pala, may pasalubong si Mama sa'yo. Paborito mong candy cotton, di ba? Lumayo ka! Hindi kita gusto makita! Yoyo, ako si Mama. Dinalo ka ni Mama. Wala akong ganong Mama. Hindi siyang Mama ko. Ang Mama hindi ko gusto yung patayin ako. Hindi siya ang Mama ko. Security! Pag nakita niyo ulit ang babaeng yan sa kumpanya, paalisin niyo siya agad! Opo! Shenyang! Yoyo! Bitawan mo ako! Ayos lang, huwag kang matakot. Nandito si Papa. Yoyo, miss na miss ka na ni Mama. Tingnan mo sarili mo. Ano na naging itsura mo? Para saan yung mga basura na yan? Anong sabi mo? Basura yan? Hindi. Pa, hindi mo naiintindihan. Regalo ko yan kay Yoyo. Paano matatawag na basura yan? Musue, ang tubig na naitapon na, hindi na maibabalik. Anak, patawarin mo na sila, pati na rin ang sarili mo. Musue, talaga bang bibitawan mo ang Sanchi Group at hahayaan mong tuluyang masira ito? Sa huli, yan ang bunga ng lahat ng aking pagsisikap na buong buhay ko. Tama ka. Ibibigay ko pa ang grupo kay Yoyo. Hindi ko ito pwede ipaubay sa iba. Pa, pupunta na ako sa kumpanya.
Ang masayang pamilyang ito. Bakit biglang nagkawatak-watak? Accounting? Kailangan ko ng financial report ng huling 3 buwan. President Chi, nalaman na namin ang totoo tungkol sa nangyari sa ospital. Shufan, kung gusto mo talaga saktan ang anak ko, hindi kita palalagpasin. Si Shofan pala? Kaya pala si Yoyo ayaw na ayaw sa akin. Akala niya na kung gustong pumatay sa kanya. Pati si Shenyang, sigurado iniisip ni si Shofan ay inuutusan ko. Shofan, kung sasaktan mo si Yoyo, hindi kita patatawarin. Mamayang hapon, may site visit na kailangan mong puntahan. Kailangan ng presensya mo doon. Tamang-tama. May gusto rin akong pag-usapan sa'yo. Meeting muna tayo. Lalabas lang ako. Ang mga taon ng pagsisikap ko sa wakas ay nalalapit na. Chimo Xue, gusto ni President din na mamatay ka. Panahon mo nang lumisan. 10 taon na nakalipas, dito rin ako niligtas ni Shofan. Hindi ko akalain. Dito rin ako gustong ilibing ngayon. Shenyang? Halika na. Yoyo? Sino siya? May iba na bang mga si Shenyang? Ate Su, halika na dali. Gusto kong maslip ng mabutang biology lab. President Shin, paumanin po talaga. Ako na lang sanang pumunta. Hindi na dapat kayo po nag-abala. Hindi pwede. Ang kailangan ni Yoyo ay ang compound number 7 at tanging kumpanya ng Tianxing Biotech lang ang gumagawa. Kalusugan ito ng anak ko. Kailangan kong personal na asikasuhin. Mahal? Yoyo? Pigilan niyo siya. Yoyo, ako si mama mo. Alam ko ng totoo. Hindi akong gustong pumatay sa'yo. Yoyo! Yoyo! Hindi na kailangan ni Yoyo ng mama. Si Ate Su sapat na. Yoyo, tayo na. Paano naging ganito? Kailangan ko ba talagang makitang tawagin ni Yoyo ng mama ang ibang babae? Hindi pwede. Yoyo, mahal ko! Shufan, bakit mo gustong patayin si Yoyo? Shufan, bakit mo gustong patayin si Yoyo? Mo Xue, ano ba yung pinagsasabi mo? Paano ko naman magawang saktan si Yoyo? Tumahimik ka! Nakuha ko ng video evidence. Hindi mo na akong maluloko. Mo Xue, siguradong nagkakamali ka lang. Nakalimutan mo na ba? Dito rin kita sa lugar na ito iniligtas noon. Paano ko naman sasaktan ng anak mo? Hindi ganun ang totoo. Hindi kang panaligtas sa akin noon. Shufan, gusto mo pa akong patayin? Imo Xue, sino bang nagsabing dapat kang maging tanga? Ang totoo niyan, si Shenyang ang gustong magligtas sa'yo noon. Ako ang gustong pumatay sa'yo. Imo Xue,
Kung hindi mo lang sana pinilit na pakasalan si Shenyang, hindi sana ako napilitang pakasalan ng nakakasuklam na baboy na yon na minumura ako araw-gabi at inaalipusta ako ng walang habas. Ikaw sumira ng buhay ko! Mamatay ka na lang! Ibig sabihin, matagal pala akong nag-aalaga ng isang kaaway. At ako mismo ang siyang nananakit sa aking pasawa na. Paano mo naging pwede ako ng ganito? Bakit kasi ang tanga-tanga mo? Ako, para sa isang kaaway, ay winasa sa sarili kong tahanan. Chimoshe, wala ka ng pamilya ngayon. Ang pamilya ko, si Papa lang. Hindi ikaw! Hindi. Hawak ko ng ebidensya ikaw nagtangkang pumatay kay Yoyo. Maaari ko pang itamang lahat. Maaari ko pang makuha ang kapatawaran ni Shia at Yoyo. May papagkagatak ko! Sa tingin mo posible yon? Hindi ka na nila mapapatawad at hindi rin kita papatawarin. Hangal na babae. Magkita na lang tayo sa impyerno! Yoyo, patawarin mo si Mama. Gusto mong babae si Mama. Shenyang, patawad. Patawad talaga. Ano yon? Parang may masamang amoy. Mahal, ang naligtas pala sa akin noon ay ikaw pala. Patawarin mo ako. Patawarin mo talaga ako. Patawad kung hindi kita nakilala agad. Magsimula tayong muli, pwede ba? Chimoshe, huli na ang lahat. Hindi. Hindi. Mahal. Yoyo, huwag niyo akong iwan! Miss, gising na po kayo. Mas mabuti na bang pakiramdam ninyo? Paano ko napunta sa ospital? May isang Ginoo at isang magandang batang babae nagdala sa inyo dito. Nasaan sila? Kakalis na nila. Shenyang! Yoyo! Mahal ko! Yoyo! Huwag kayong umalis! Anak, mula ngayon, pamilya na tayong tatlo. Kapag lumaki ka na, ipapakasal ko sa'yo si Moshue para lala tayong mapag-isa. Yoyo, lilipat na tayo ng lugar para sa gamutan. Ayos lang? Opo, dahil kay Shofan, asat ang kanyang patayin si Yoyo. Posibleng bumalik ang sakit ni Yoyo. Iminumungkahi kong dali mo si Yoyo sa lugar na may angkop na klema para sa profesional na gamutan. Ang mga ebidensya ng krimen ni Xiaofan at ni Li Konglong, kabilang ang mga katiwalian at koneksyon sa sindikato, ibigay ito sa korte. Sumama ka sa amin! Ako ba ang nagkamali? Noon pa man,
Hindi ko na sana ipinilit ka na pakasalan si Shen Yang. Hindi mo kasalanan. Akin ang kasalanan. Siya ang pinagkamabuting asawa sa buong mundo. Ako lang hindi marunong mapahalaga. Ni minsan, hindi pa ako natawag ni Yoyo ng mama. Kaya kahit ano pa man, hindi ako susuko. Ang proposal na ito ay napakaganda ng pagkakagawa. Mangdagdag ng 100,000 sa bonus ngayong buwan. President Chi, narito na po ang invitation para sa charity banquet ng Shenfeng Group sa susunod na linggo. Sige, pwede ka nang umalis. Yoyo, anak, ngayon si Mama, hindi ka na bibiguin. Salamat sa iyo lahat sa pagdalo sa karawan ng anak kong si Yoyo. Bilang pagdiriwang ng kanyang karawan, ipapahayag ko ang formal na pagtatatag ng Yoyo Foundation. Kasabay nito, nais ko rin pasalamatan ng isang ginang na sa ngalan niya magtatag ako ng medical fund upang tumulong sa mas maraming pasyente sa mundo na labanan ng kanilang sakit. Si Dr. Su. Ate Su. Siya si Dr. Su. Narinig ko si President Shen ay may naging asawa noon. Siya kayang babaeng yun? Imposible yata. Hindi ba't kilala si ex-wife ni President Shen sa pag-iwan sa asawa at anak para sa isang kabit? Paano magiging si Dr. Su yun? Noon, akong tanging mahal mo. Ngayon, siya na bang papala sa pwesto ko? Hindi. Paano si Yoyo ay tatawagin mamang ibang babae? Yoyo! Yoyo, mag-wish ka na. Ang wish ko po ay sana maging masaya ang lahat magpakailanman. Yoyo, ako ang mama mo. Pwede ba? Huwag mo lang baliwalain. Tao man yan, hindi ko kayo kilala. Ayos lang. May dala si mama sa'yo na pansit na ako mismo nagluto. At sigal ko para sa'yo. Ayaw ko nang kumain ng Bardinol sa habang buhay. Ayos lang. May dala rin si mama sa'yo. Na paborito mong teddy bear. Ano mang ibigay mo? Ayaw ko nang tanggapin. Sa oras na magkasakit ka ng tao, ang pagsisisi ay ubod ng sakit. Ate Su, pagod na po ako. Uwi na tayo. Yoyo, itong birthday gift ko para sa'yo. Salamat po, Ate Su. Isang simpleng heart clip ang ibinigay niya. Pero tuwang-tuwa si Yoyo. Habang regalo kong pinaghirapan, hindi mo lang niya tiningnan. Yoyo, ito'y taos pusong alay ni Mama. Tanggapin mo sana ito. Pwede ba? Tita Shi, pwede ba nga maging sobrang isip bata? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na lang. Yoyo, ikaw? Anong tawag mo sa akin? Tita Chi, hindi na kita itinuturing na Mama. Dr. Su, isama mo muna si Yoyo pa uwi. Sige. Umalis muna kayo. Shenyang, nakikiusap ako. Hayaan ako makausap si Yoyo. Pwede ba? Wala kang karapatang alis sa pagiging ina ko. Ina? Karapat dapat ka ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo trinato si Yoyo noon? Lumayas ka. Huwag mo kong piliting magsalita pa ulit. Mahal ko, pakiusap. Alam ko, nagkamali ako. Akala ko kasi noon, si Shufa na nagligtas sa akin. Nagkamali ako ng pagkakakilala. Patawad talaga. Kaya pala kahit minsan, hindi mo sinubukang alamin ang totoo at naniwala ka lang sa isang sinungaling ng 10 taon. Chimoshe, wala na tayong dapat pag-usapan pa.
Siya pala ex-wife ni Mr. Shen. Hindi mo aakalain. Maganda na nga, pero malaso palang ugali. Hayaga may kabit sa labas. Ibang babae talaga. Karapat dapat lang. Pinilit ang isang mamamatay tao. Kapalit ang sariling asawa at anak. Parang kumuha ng alikabok kapalit ang ginto. Deserve niya yan. Kung akong tatanungin, mas bagay si Mr. Shen kay Dr. Su. Mas mabuti pa siya kaysa sa babaeng yan. Hindi. Hindi ganun ang lahat. Security! Dalhin siya palabas! Shenyang! Shenyang! Ang asawa ko at ang anak ko, lahat sila lumayo sa akin. Pa, sabihin mo sa akin, ano ba talagang mali kong ginawa? Bakit ayaw nila magbago ng isip? Anak, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi mo naiayos ang sarili mong damdamin. Pero mahal ko siya pa. Kung hindi ko siya mahal, bakit ko gugustuhin magkaanak kami? Bakit noon gusto mong ipalaglag si Yoyo? Kasi ayaw niyang payagan ako sa Shofan ay. Ang manunukong yun, pinatira ko pa sa bahay. Kaya... Tama na. Ang pinakaugat ng problema, nandyan sa puntong iyan. Sinasabi mong mahal mo siya. Pero sa paningin ng lahat ng tao, ibinigay mo ang buong buo at ang pinakatapat na pagmamahal mo kay Xiaopan. Ikaw... Ako talaga ang nagkamali. Kasalanan ko talaga. Formal ko nang itinatatag ang Yoyo Foundation. Bakit? Bakit si Shenyang ay matagumpay? Samantalang ako ay laging nagtatago, namumuhay na parang isang daga sa imburnal kahit may kakayanan. Shenyang, gagawin kong mawala sa iyo lahat. Yoyo. Yoyo! Anong nangyayari? Hindi ba gumana na si Yoyo sa sakit niya? Sabi ni Dr. Su, ito ang epekto. Kailangan ng bone marrow ng tunay na ina. Tama na. Kapag narinig ni Miss Su, check na masasaktan siya. Yoyo, gagawin ng mamang lahat para gumaling ka. Ginoo, handa kong mag-donate ng bone marrow para kay Yoyo. Miss J, ito ay... Desidido na ako. Sabi mo kay Dr. Su na makikipagtulungan ako sa kanya. Pakiusap, siguraduhin niyang tuloy ang gagaling si Yoyo. Yoyo, pangako ni Mama, gagaling ka ng tuluyan. Aabutin ng 3 buwan ng compatibility test. Makakayanan kaya niya? Kung handa siya magbigay ng bone marrow, bakit nun ang lamig-lamig niya kina Mr. Shi at Yoyo? Yoyo? Sino kayo? Anong ginagawa niyo? Itawan niyo siya! Saknalo! Paulang! May nangyari kidnapping! Tulong! Sama niyo rin siya! Hindi pa rin ba natatagpuan si Yoyo? Tinignan na namin lahat ng CCTV na malapit sa eskwelahan. Wala talagang bakas ni Miss Yoyo. Pero nakita namin ang presensya ni Miss Chi. Ano ba talagang gusto niya? Hindi ba niya kayang lumayo kay Yoyo?
Ang insidenteng ito, mukhang wala talagang kinalaman si Miss Chi rito. Nakita na si Miss Yoyo. Nasa bundok ng Xinglong siya. Si Shofan ang dumukot kay Miss Chi at kay Miss Yoyo. Ikaw nang tumuloy para ligtas sila. Ako nang tatawag sa pulis. Sige, tayo na! Shofan, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo tong gawin sa aming mag-ina? Inalagaan kita sa loob ng maraming taon. Yan pala. Saka palang traido. Tumahimik ka nga! Tanga kang babae ka. Akala mo mamahal kita? Akala mo kailangan ko ng pag-aalaga mo? Akala mo madaling magkunwari nung may sakit? Lahat ng yun ginawa ko para makuha ang kumpanya mo! Sa tingin mo ba naging madali para sa akin ang lahat? Kung hindi dahil sa katulad mong babaeng walang kwenta, hindi sana ako napunta sa ganitong miserableng kalagayan! Kaya ka napunta sa ganitong sitwasyon dahil lumabag ka sa batas. Anong kinalaman namin ni Yoyo? Tumahimik ka! Kung noon pa lang, nagpaubaya ka nang mapatay kita. E di sana wala nang kulong ngayon! Kasalanan mong lahat ng to. Ngayon, tutulungan na kita na dalhin ang batang to sa impyerno! Tumigil ka! Kung may galit ka, sa akin na lang! Huwag mong saktan si Yoyo! Langya ka! Palangya ka! Bakit hindi ka na lang mamatay noon? Pagkalipas ng 10 taon, ganyan ka pa rin! Kung namatay ka lang noon, hindi sana ako nag-iisang pulubing walang matatakbuhan! Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Huwag! Huwag mo siyang patayin! Pakiusap! Hindi siya papatayin? Sige, ikaw na lang ang unahin kong patayin! Shofan, huwag. Nakikiusap ako. Alalahanin mo na lang ilang taong kitang inalagaan. Pagkawala mo na si Yoyo. Isa pala siyang bata. Isipin mo na lang kabutihan ginawa ko sa'yo. Pati ang bahay namin para sa kasal, inatira kita. Pera ko, kinasta ko lahat sa'yo. Nalagahan pa kita. Kalokohan! Akala mo ba gusto ko na inalagaan mo ako? Nung wala akong kahit ano. Para lang kaawaan mo ako, binasag ko ulit ang gumagaling kong binti. Kaya ngayon, habang buhay ang kapansanan ko! Ibig sabihin, lahat pala lang yun ay kalokohan lang. At ako naman, dahil sa tulad mong demonyo, nasaktan ko pang pinakamamahal kong asawa at anak. Oh, tama na! Mamamatay na siya! Hoy bata, hindi ba't ayaw mo na siyang kilalanin ng mama mo? Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Kung ganun, ikaw na lang ang uunahin ko. Mamatay ka! Tigil! Mamatay ka! Yoyo! Mushue! Mas ka dyan! Mushue! Mahal ko, pinaprotektahan ko ng maayos si Yoyo. Hindi ako masamang ina. Mushue, huwag mong sabihin yan. Dadalhin kita sa ospital. Tignan natin kung sino makakaalis pa dito! Sinong tumawag ng pulis? Chen-yang! Ang kapal ng mukha mo! Ikaw ang may gawa ng krimen. Bawal ba kung tumawag ng pulis? Nandiyan na sila! Tumakas na tayo! Huwag niyong hayaan makatakas si Shofan! Dalhin niyo siya sa presinto. Yoyo, isama natin si Mama pa uwi.
Yoyo, pwede mo ba akong tawagin mama ulit? Ako? Ayos lang. Naintindihan niya ni mama. Pero pwede bang mahawakan pa kita kahit sandali? Halika. Mahal, patawarin mo ako. Sa susunod na buhay, hindi na kita sasaktan ulit. Sama-sama tayong magbakasyon. Sige. Magkamping tayo. Sabay nating libutin ang mundo. Ipapangako ko yan sa'yo. Mama! Mushue! Mushue! Mama! Yoyo. Isama natin si Mama Powell. Doc, may pag-asa pa ba siya? Sa lagay niya, may pag-asa pa ba siya? Sobrang hina ang katawan niya. Nabawasan siya ng maraming bone marrow. At dahil sa gamot, nasirang mga internal organs niya. Kahit gawin natin ang lahat para maisalba man natin siya. Nasa coma state lang siya. Bakit siya nawala ng napakaraming bone marrow? Mr. Chin, si Meshi, upang gumaling agad si Yoyo, siya mismo nagsagawa ng compatibility test. Yoyo, gagawin ni Mamang lahat para tuluyin kang gumaling. Gawin yung lahat ng makakaya niyo para mailigtas siya. Kahit nasa coma state siya. Bubuhayin ko pa rin siya. Chimushi. Dahil sa ginawa mo para kay Yoyo, pinapatawad na kita. At kung magising ka pa, mag-asawa pa rin tayo. Shenyang, sa totoo lang, ikaw talagang mahal ko. Simula nang buhatin mo ako papuntang sa gitna ng ulan. Doon pa lang, minahal na kita. Pero, nung nakita kong ikaw mismo ang nagtulak sa akin papasok sa gas chamber, parang gumawa ang buong mundo ko. Patawad. Akala ko talaga na gusto mo kong ipapatay noon. Kaya ginamit ko si Shufang para saktan ka. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko daw nagkatiwala ng isang masamang tao. Kaya lang, tapos na ang lahat. Napagpasyahan ko na rin pagkawalan ka. At ibigay ka na kay Misu. Sana si Yoyo ay magkaroon ng bagong mapagmahal na ina. At sana kayong dalawa ay maging masaya. Sa loob ng maraming taon pala, akala niya ako ang nagtulak sa kanya sa gas chamber. Lahat pala ng ito isang malaking hindi pagkakaintindihan. Mama!
Mama, pinapatawag ka na ni Yoyo. Pakiusap, huwag mo na sanang iwan si Yoyo. Pwede ba? Ito kay Papa. Ito naman kay Mama. At ito kay Yoyo. Ang tinutukoy niyang Mama ay si Miso siguro. Bakit? Bakit kailangan po ipakita sa akin to? Bakit hindi mo na lang ito nilang pinabayaan? Mama? Welcome back. Aking asawa.